Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo, sa ulo ng mga balita. Puwersa ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters na sumalakay sa Pigkawayan, North Cotabato umatras na. 6 nitong miyembro patay sa bakbakan. Department of Social Welfare and Development planong magtayo ng temporary shelter para sa mga residenteng naapektuhan ng mag-iisang buwan ng bakbakan sa Marawi City. Mga testigo mula sa Department of Budget and Management, Agriculture at Bureau of Treasury sumalang sa unang araw ng plunder trial ni dating Senador Bong Revilla Jr. Firecrackers manufacturer sa Bukawi, Bulacan, nais makipagdialogo sa pamahalaan kaugnay sa executive order ni Pangulong Duterte na nagre-regulate sa paggamit ng mga paputok. National Privacy Commission naniniwalang kaso ng internal breach ang naranasang aberya sa sistema ng BPI. Una sa ating mga balita, kontrolado na ng militar ang Pigkawayan, North Cotabato matapos itong salakayin kahapon ng mga miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF. Ito ang balita ni Janice Inhente. Tuloy-tuloy ngayon ang ginagawang clearing operations ng mga militar sa bayan ng Pigkawayan, North Cotabato matapos salakayin ng grupong Bangsamoro Islamic Freedom Fighters kahapon. Sa ngayon, hindi pa pinapayagan ng mga otoridad na papasukin ang mga sibilyan sa barangay Malagakit hanggang Simsiman dahil may itinanim umanong IED sa lugar ang BIFF. Wala na. Kasi tuloy-tuloy yung clearing operation ng ating C9 sa mga trupa doon kasi may reported nga na may EOD na iniiwan yung BIFF kaya po hindi natin basta-basta pinayagan yung ating mga civilian pumasok agad doon sa area kasi yung reported nga ng IED. Mahigit 1,300 residente naman sa mga barangay ng Pigkawayan ang sa ngayon ay nasa Pigkawayan National High School na pansamantalang ginawang evacuation center. Nilinaw naman ng mga otoridad na walang na-hostage sa nangyari pag-atake ng BIFF sa lugar, kundi na-trap lamang. Ngayon, kasi nakausap natin yung mga civilian, klarong-klaro po na na-trap lang sila doon sa eskwelahan. No? Nagkataon lang din na yung mga civilian nung pagputukan ay tumakbo sila doon sa eskwelahan. No? Tapos yung yung mga BIFF kasi nilulusob na sila ng ating sundalo, naghanap din sila ng advantage position, doon din sila napunta sa eskwelahan. Samantala, kinumpirma rin ni Captain Napoleon Alcarioto, spokesperson ng 602nd Infantry Brigade, na 6 na ang nasawi at 8 ang nasugatan sa panig ng BIFF, habang 1 naman ang nasawi at 2 ang sugatan sa panig ng CAFGU. Nilinaw rin ni Alcarioto na walang koneksyon ang nangyaring insidente sa bayan ng Pigkawayan sa nangyari sa Marawi City. Magkaiba po ito, ma'am, kasi ito kahit wala pa nung Marawi ay lagi na nila itong ginagawa, no? Katulad nung sinabi ko nga kanina na panggugulo, no? Panggugulo at saka pagnanakaw yung kanilang motibo. Kaugnay nito, inatasan naman ni PNP Chief Director General Ronald De La Rosa ang mga pulis sa Mindanao na lalong paigtingin ang kanilang pagbabantay sa mga pampublikong lugar laban sa banta ng terorismo. Ayon kay PNP PIO Chief Police Chief Superintendent Leonardo Carlos, gumagawa ng diversionary attacks ang mga teroristang grupo upang mailihis ang atensyon ng militar at pulisya sa gulong nangyari sa Marawi. Kabilang sa mga masusing pinababantayan ay ang mga vital installations gaya ng planta ng kuryente at tubig, estasyon ng pulis at maging ang mga pampublikong lugar. Paalala ng ating liderato, wag hayaang makapunta sa ibang lugar at doon gumawa ng ganitong mga masasamang gawain. Janice Inhente, UNTV News and Rescue, Philippines. Sobra na sa kapasidad ng evacuation center sa Baloy, Lanao del Norte ang bilang ng evacuees na nagtutungo doon. Kaya panawagan ng mga bakwit sana dumating na ang ipinangakong mga tents sa kanila. Ito ang balita ni Weng Fernandez. Isang buwan mula nang sumiklab ang kaguluhan sa Marawi City, tuloy-tuloy pa rin ang dating ng mga evacuees sa bayan ng Baloi sa Lanao del Norte.
Dahil dito, sobra-sobra na sa kapasidad ng itinalagang evacuation center ang bilang ng mga taong nagsisiksikan dito. Sa sobrang init, nagkakasakit na rin ang mga evacuees, lalo na ang mga bata. Kaya naman sinisingil na ng mga bakwit ang DSWD sa ipinangako nilang tent para sa kanila. Sana na may tent kami na mapuntahan para kasi hindi magkakano yung mga sakit dito. About staff space, actually ma'am, sana po yung namin, yung proposal ng nanawagan po ako sa Central Office DSWD na sana na yung proposal nila na they will going to provide tents for these IDPs since this Gumampong evacuation center is the most congested among evacuation centers in Baloy, Lanao del Norte. Tulong pinansyal naman ang hiling ng ibang bakwit. Nandiyan na yung pagkain nila. Yung daily needs nila nandyan. Pero minsan pagtanungin mo sila, kailangan nila ng pera. Yung pambili ng mga yung gusto nila. Oo. Kasi kung pag-asawa, nagsawa na sila sa mga canned goods. Kahit ngayon, naglalakad ako dyan. Maghihingi sa akin ng kahit 100 pesos lang. Humihingi naman ng tulong sa pamalaan ang isang byuda para sa pagpapagamot ng kanyang anak na may cerebral palsy. Gusto ko lang sabihin sa kanya na matulungan niya po sa mga buhay ko ngayon. Lalo na kapag mawala na tong gera. Oo. Tsaka gusto ko mapagamot ang anak ko. Baka sakaling makalakad siya. Subalit ang higit na hinihiling ng mga bakwit ay matapos na ang kaguluhan sa Marawi City upang makauwi na sila sa kanilang lugar at magsimula na ang pagbalik sa normal na pamumuhay. Weng Fernandez, UNTV News and Rescue, Iligan City. Naghahanda na ang Department of Social Welfare and Development para sa pagtatayo ng temporary shelters para sa mga residente ng Marawi City. Samantala, kukunin naman sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang pondo para sa rehabilitasyon ng Marawi City. Ito ang balita ni Rosalie Coz. Bagaman matatagalan pa bago matapos ang clearing operations ng pamahalaan sa Marawi City, inumpisahan na ng Department of Social Welfare and Development ang proseso sa pagbili ng nasa 69,000 family-size tents para sa mga apektado ng Marawi crisis. Ayon kay DSWD Secretary Judy Tagiwalo, ito ay upang matugunan ang pangangailangan sa matutuluyan ng residenteng nasira ang bahay dahil sa bakbakan. We hope to provide individual tents per families. This can be immediately used rather than the emergency shelter assistance, no? Where you have to wait for the validation, etc. before you can have it. Mula nang sumiklab ang gulo sa Marawi City hanggang ngayon, nakapagkaloob na ng 294 million pesos na non-food at food items ang DSWD sa mga apektadong residente. Patuloy din ang pagkakaloob ng 1,000 pesos cash assistance sa bawat pamilya. Bukod pa ito sa 4,000 pesos na tulong pinansyal at food pack na ibibigay sa kanila. Nasa 662.5 million pesos naman ang pondong ibinigay ng Budget Department sa DSWD para sa immediate assistance sa mga internally displaced persons ng Marawi crisis. Samantala, ayon sa Malacanang, manggagaling sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang pondo para sa Bangon Marawi o rehabilitasyon ng syudad. Una nang nabanggit ni Pangulong Rodrigo Duterte ang halagang 20 bilyong pisong pondong ilalaan ng pamahalaan para sa pagsasaayos ng Marawi City. But this I will promise you, I will set aside initially 20 billion para maumpisan yung mga mahirap ang unahin ko. Sec Jokno said that the first 10 billion would come from PAGCOR. We assume that the next 10 billion may also come from the same source. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Nagbigay ng free mobile services ang pamahalaan at isang telecommunications company sa Marawi City upang matulungan ang mga sibilyan at sundalo na magkaroon ng komunikasyon sa kanilang mga mahal sa buhay. Ito ang balita ni Grace Cassie. Isang
buwan mula nang sumiklab ang gulo sa Marawi City, marami sa mga residente at sundalo ang nawalan ng komunikasyon sa kanilang mga mahal sa buhay. Kaya upang maibsan ang pangamba ng kanilang mga kaanak, formal na inilunsad ng pamahalaan at ng isang telecommunication company ang libreng tawag at text sa Marawi City. Magagamit na ngayon sa lungsod ang libreng domestic mobile services sa lahat ng prepaid users. This will help a lot in boosting their morale, for them to be able to contact their families, because as you all know, they have been separated from their families for a long time. They have suffered so much. Even our soldiers have suffered too much, to the extent not only of risking their lives, but also sacrificing their lives for democracy, for our people in country. Handa namang putulin ng telco ang kanilang linya ng komunikasyon kung ito ay makaapekto sa ginagawang operasyon ng militar laban sa teroristang grupong Maute. That's when there's a security threat going on. Okay. An operation may be upcoming. That's when they will inform us. Please shut it down for this period of time. Ang libreng text at tawag na ito ay tatagal ng 15 araw. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Camp Aguinaldo. Magpapadala ng liham ang mga estudyante ng San Miguel sa Betis, Pampanga sa mga sundalo na nasa Marawi City bilang pagkilala sa kanilang katapangan at pagmamahal sa bayan. Ito ang balita ni Joyce Balancho. Tinitingala ng mga estudyante ng San Miguel Elementary School sa Betis, Pampanga ang mga sundalong buong tapang na lumalaban sa Marawi sa Mindanao laban sa mga miyembro ng Maute. Dahil dito, ang mga bata sa buong eskwelahan ay gumawa ng mga sulat parangal at inspirasyon para sa kanila. Ayon sa punong guro, alam ng mga bata ang mga nangyayari sa Marawi at ang ginagawang sakripisyo ng mga sundalo, kaya naisipan ng mga ito na gumawa ng card at magsulat. Wala kaming pera na ibibigay, parang yun lang, masaya na. Sasaya na yung mga sundalo. Kaya sabi ko, at least naman ako sa ganitong paraan, parang pwede ko nang masabi na meron kaming naiambag. Kusang loob na nagsulat ng mga liham na kung saan ay ginuhit sa likod nito ang bandila ng Pilipinas. Kalakip ng kanilang mga sulat ang pagsaludo ng mga ito sa kabayanihan ng ating mga manggigiting na sundalo. Ako po ay nagpapasalamat sa mga sundalo na nakikilaban sa Marawi. Para po hindi po sila malungkot. Tsaka para hindi po sila mawalan ng pag-asa. Maging ang mga guro ay sumulat din. Napag-usapan namin kung magandang gumawa sila ng mga sulat para lang sa ganon, maibsan man lang yung kalungkutan nila. Hiling ng mga estudyante na matapos na ang gulo sa Marawi upang makauwi na rin sa mga pamilya ang mga sundalong maituturing nating bayani. Sana po hindi na po sila magkagulo. Nakatakdang dalhin ang mga ginawang sulat ng mga estudyante bukas sa headquarters ng AFP sa Quezon City. Joyce Balancho, UNTV News and Rescue, Philippines. Tinalakay ngayong araw ng mga matataas na opisyal ng Pilipinas, Indonesia at Malaysia ang mga hakbang upang mapalakas ang kooperasyon laban sa terorismo at extremism. Mula sa Pasay City, ito ang balita ni Nel Maribuhok, live. Yes, Nel. Monica, katatapos lamang ng pagpupulong ng mga foreign minister at security officials mula sa Indonesia, Malaysia at Pilipinas para sa trilateral meeting for security na ginanap nga dito sa Pasay City. Ang pagpupulong ng mga opisyal ay sa gitna na rin ng banta ng terorismo sa Mindanao kung saan umatake ang Maute Group sa Marawi City. Ayon sa mga opisyal ng mga bansang pumunta dito sa pagpupulong, panahon na upang mapalakas ang kooperasyon ng mga tatlong bansa laban sa terorismo. Ladies and gentlemen, no country is immune from threat of terrorism. This threat is beyond border. We need to find new approaches in an age when always proving inadequate to the dangerous challenges that we face today. We are a world of nation states, but new conflicts and threats impairing our peace and security does not recognize borders. Some non-state actors, such as the so-called Islamic State, have shown that they possess the capacity to destroy the sovereign states. This meeting is called that we may help each other as we may be of assistance to each other. For Filipinos,
not only to love the Philippines, but for Filipinos to love Malaysia, love Indonesia, love ASEAN, love Asia and the rest of the world. Sa joint statement na binasa ni Secretary Cayetano matapos ang pagpupulong, ilang framework agreements ang tatalakayin pa ng tatlong bansa kaugnay ng paglaban sa terorismo. Kabilang na dito ang pagpapalakas ng effort upang masolusyonan ang ugat ng extremism tulad ng kahirapan at illegal na droga. Ang pagtutulungan ng tatlong bansa para sa information at intelligence sharing at pagsasanay ng law enforcement agencies. Kabilang sa mga dumalo dito at dumating dito sa pagpupulong dito sa trilateral meeting ay ang mga pinuno ng National Police, Intelligence Agencies at Armed Forces officials at iba pang mga matataas na opisyal ng tatlong bansa. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo dyan, Monica. Maraming salamat, Nel Maribohok, live na nag-uulat mula sa Pasay City. Susunod sa Ito ang Balita. Firecrackers manufacturer sa Bukawi, Bulacan, nais makipagdialogo sa pamahalaan kaugnay sa executive order ni Pangulong Duterte na nagre-regulate sa paggamit ng mga paputok. National Privacy Commission naniniwalang kaso ng internal breach ang naranasang aberya sa sistema ng BPI. Kumpanyang Smartmatic pinapa-blacklist ng isang grupo dahil umano sa maanumalyang automated election system. Nagpulong ngayong araw ang National Capital Region Police Office at Muslim community leaders sa Metro Manila upang pag-usapan ang seguridad sa gitna ng mga banta ng terorismo sa bansa. Mula sa Taguig City, ito ang balita ni Maki Libradilla live. Magandang hapon, Maki. Magandang hapon, June. Pinangunahan ni NCRPO Director Oscar Albayalde ang pakikipagdialogo sa mga Muslim leaders sa buong Metro Manila. Layunin umano nito na masigurong ligtas sa banta ng terorismo ang Kalakhang, Maynila. Ilan sa mga napagkasunduan sa dialogo ay ang pagre-report ng mga Muslim leaders sa mga otoridad ng mga bagong mukha o bagong salta sa Muslim communities na may kahina-hinalang kilos. Magkakaroon din ng registration at ID system sa bawat komunidad at ang pahihintulutan lamang dito ay mga Muslim na sumusunod sa batas. Ayon kay Albayalde, malaking tulong ang ugnayang ito dahil ang mga datu o mga leader ang makapagtuturo sa kanila ng mga taong nasa terror list. Kaakibat nito ay nagbabala rin ang NCRPO chief na mananagot ang mga Muslim leader na hindi makikipagtulungan sa kanila. If you are harboring a criminal, kasama po kayo sa kaso. Sabi nga ng mga leaders natin, identified nyo naman yung kung sino talaga ang matino at hindi matino dyan sa lugar ninyo. Huwag na nating pabayaan na mangyari yung nangyari sa Mindanao dito sa Metro Manila. Sa kalagitnaan naman ng pulong, hindi naiwasan ng ilang dato at Muslim leaders na ibulalas ang pagkalungkot dahil sa pagkakasangkot ng ilan nilang kasamahan sa terorismo. Masakit man banggitin, laging problema tayo na ating mga kapulisan sa iba't ibang communities natin dito sa Metro Manila. Hindi hulingit sa ating kaalaman na may mga kapatid tayo, imbul sa droga, imbul sa kung ano-ano mga criminalities. Sa huli, nangako ang mga dato at iba pang youth Muslim leaders ng solidong pagsuporta sa mga otoridad upang mapanatili ang kapayapaan sa Metro Manila. June, yan muna ang latest mula dito sa Taguig. Balik sa iyo sa studio. Maraming salamat, Maki Libradilla. Humiling ng dialogo sa pamahalaan ang samahan ng mga manufacturer at dealer ng paputok sa Bukawi, Bulacan matapos lagdaan ni Pangulong Duterte ang executive order na nagre-regulate sa paggamit ng mga paputok sa buong bansa. Ito ang balita ni Nestor Torres. Hindi sang-ayon ang Philippine Pyrotechnics Manufacturers and Dealers Association, Incorporated o OPPMDAI sa nilagdaang executive order ni Pangulong Rodrigo Duterte para sa regulasyon at pagkontrol sa mga paputok. Ayon kay PMADAI Vice President Lea Alapide, dahil sa EO, maapektuhan ang kita ng maraming gumagawa at nagbebenta ng paputok sa Bukawi dahil sa kakaunti na lang ang tatangkilik sa kanilang produkto.
Nakasaad sa EO na community fireworks display na lamang ang papahintulutan. Nangangahulugan din na ipagbabawal na ang pagpapaputok gamit ang firecrackers o pyrotechnics sa mga bahay-bahay. Bunsod nito, nanawagan si Alapide ng dialogo sa pamahalaan upang pag-usapan ang mga paputok na ligtas namang gamitin sa mga bahay. Sana po yung hanay ng industriya ay makonsulta rin para po maipaliwanag din namin yung mga iba-ibang produkto na pwede naman pong masindihan sa mga maliliit na lugar na hindi na po kinakailangan yung masyadong maluluwang na lugar. Hati naman ang naging reaksyon ng ilang residente sa Bukawi sa ibinabang kautusan. Pabor ako doon sa community base sa isang barangay kaysa yung bahay-bahay na nagpapaputok. Karamihan nagkakasunog, may nadidisgrasya kasi hindi kontrolado yung pagbibili ng paputok. Pag minsan may malalakas. Gusto sa bahay na lang po, sa harap ng bahay para hindi na lalabas sa daan-daan. Para pang sariling gamit. Batay sa EO, may tuturing na kwalipikado sa community fireworks display kung gagawin ito bilang bahagi ng isang okasyon, selebrasyon, kompetisyon at iba pang kalintulad na event. Kung gagawin ito sa ilalim ng supervisyon ng eksperto o bihasang individual na duly licensed ng PNP at kung pinapayagan ito ng munisipalidad o lungsod na nakakasakop sa lugar na pagdarausan ng display. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bukawi, Bulacan. Sa kaugnay na balita, makatutulong sa paglilimita sa paggamit ng paputok sa kampanya ng DNR at DOH kontra polusyon. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Sa darating na pagpapalit ng taon, masusubukan kung gaano kalaki ang mababawas sa polusyon ng hangin sa ipatutupad na Executive Order No. 28 na naglilimita sa paggamit ng paputok. Pero ngayon pa lang ay naniniwala na ang DOH at DENR na malaking ginhawa na rin ito sa publiko, lalo na sa mga may sakit sa paghinga. Kung mababawasan ang nagpapaputok, gumagamit ng fireworks during New Year's, mababawasan po yung pollution natin. Sa pagpasok ng 2017 ay nangalahati ang nasukat ng DENR na usok o polusyong dulot ng paputok dahil sa ulan. Kapag oras ng pagpapaputok sa pagpasok ng bagong taon ay 5 beses ang dami ng polusyon kumpara sa normal na araw. On the firecrackers, yes. Kasi based sa aming monitoring data, yung tinatawag nating PM10 2.5, starting mga alas 10 na ng 31, umaakyat na yan. Sa ngayon ay mas malaki pa rin ang polusyong na idudulot ng usok ng mga sasakyan na umaabot sa 80%. Ayon sa DENR, nabawasan naman na ang polusyon sa ngayon dahil unleaded na ang ginagamit ng mga sasakyan. Mas mabilis pa nila sana ang pagganda ng hangin kung hindi masyadong mabilis ang pagdami ng mga sasakyan. Mula 2010 hanggang 2014 ay nasa 2 milyong sasakyan ang nadagdag sa kalsada ayon sa DENR. Cleaner fuel, cleaner engine kasi we shifted from pre-Euro, Euro 1, and then under the Clean Air Act, Euro 2, and then we further improve it to Euro 4. Ayon sa WHO, nasa 7 milyong tao ang namamatay sa mundo kada taon dahil sa polusyon sa hangin. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Kinumpiska ng Department of Trade and Industry kanina ang ilang electronic parts sa isang hardware store sa Mandaluyong City. Ito ay matapos matuklasang walang product standard markings ang mga ibinebenta nitong produkto. Ito ang balita ni Joan Nano. Nag-inspeksyon kanina ang mga tauhan ng Department of Trade and Industry sa ilang hardware stores sa Mandaluyong City. Ito ay upang alamin kung nakasusunod sa itinakdang product standards ang mga produktong itinitinda ng mga ito. 3 hardware store ang binisita ng grupo kung saan isa sa mga ito ang nahuling nagbebenta ng mga switch ng ilaw na walang nakalagay na product standard markings. Ayon sa batas, ang product standard marking ang nagsisilbing indikasyon upang malaman ng consumer kung nakapasa sa pagsusuri ng Philippine National Standard ang isang produkto. Product standard marking ang dapat na nakalagay kung locally made ang isang produkto, habang import commodity clearance o ICC sticker naman kung imported.
Paliwanag ng DTI ang mga produkto gaya ng home appliances, electrical at wiring devices, building at construction materials, gayon din ang mga chemical at consumer products ay dapat na dumaan at nakapasa sa ilalim ng Product Certification Scheme. Ina-assure ito na siya ay safe siya and at the same time, in terms of quality, maganda yung kalidad ng produkto. Agad na kinumpiska ng DTI ang produkto at inisyuhan ang establishmento ng Notice of Violation. Dumepensa naman ang nangangasiwa sa hardware at sinabing lingid sa kanilang kaalaman na wala palang PS marking ang kanilang itinitinda. Matagal na po yung stock na yan na galing po sa kabilang kanto na nagsara. Tapos po yun, napunta po sa amin. Siguro mga 80s pa po yan. Eh yan naman ho, ilang piraso lang ho yun. Ipapatawag ng DTI ang may-ari ng establishmento sa loob ng 48 oras upang ipaliwanag kung bakit nagbebenta ang mga ito ng mga produkto na walang PS markings. Sakaling mapatunayang may paglabag, posibleng pagmultahin ang establishmento ng halagang hindi bababa sa 17,500. Sunod na binisita ng grupo ang 2 pang malalaking hardware store, subalit wala namang nakitang paglabag sa mga ito. Before kasi kami magpasok ng item dito is dumadaan siya sa merchandising department na sila mismo yung nag-i-inspect before siya ipasok sa store. Then meron naman kasi silang mga kumbaga may ini-inspect na sila sa item or meron silang mga kalidad na kailangan doon sa item before siya ipasok sa store. So hindi naman kami yung pasok ng item sa store porket na alam namin is for selling siya. Inaano din namin na dapat dumadaan din siya sa tamang proseso. Paalala ng ahensya sa mga consumer, sakali mang makabili ng mga ganitong produkto, maaari nitong ibalik o papalitan sa kanilang pinagbilhan. Subalit kapag tumanggi ang mga ito ay maaari silang makipag-ugnayan sa tanggapan ng DTI. Ayon sa Department of Trade and Industry, regular silang mag-iikot sa iba't ibang mga establishmento sa buong bansa upang masiguro at maituro sa mga negosyante ang tama at makatwirang paraan ng pagbebenta ng mga produkto na naaayon sa batas. Nalayon ring maproteksyonan ang karapatan ng mga consumer. John Ano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Nag-abiso ang Embahada ng Amerika dito sa Pilipinas na sarado ang kanilang tanggapan sa Lunes, June 26. Ito ay kaugnay ng paggunita sa Idil Fitir o ang pagtatapos ng Ramadan ng mga Muslim. Magbabalik operasyon ng US Embassy sa Martes, June 27. Samantala, una nang inanunsyo ng Malacanang na regular holiday sa Lunes. Nagsimula na ngayong araw ang plunder trial ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. Kaugnay ito sa umano'y maanumalyang paggamit sa kanyang Priority Development Assistance Fund o PDAF noong siya ay senador pa. Ito ang balita ni Monokson. Agad nagpresenta ng mga testigo ang prosekusyon sa unang araw ng pagliliti sa kasong plunder ni dating Senador Bong Revilla Jr. Kabilang sa isinalang sa witness stand ang Chief Administrator ng Records Division ng Department of Budget and Management. Ipinresinta rin ng prosekusyon ang ilang mga dokumento sa witness, kabilang na ang Special Allotment Release Order o SARO ni Revilla. Tinukoy naman at kinumpirma ng witness ang authenticity ng mga dokumento. Sunod na tumestigo ay ang Supervising Administrative Officer ng Department of Agriculture. Tinukoy rin lamang nito ang ilang mga SARO ni Revilla. Huling humarap sa pagdinig ang Chief Treasury Operation Officer ng Bureau of Treasury. Sa ginawang cross-examination ng depensa dito, sinabi nitong walang makikitang katibayan na napunta kay Revilla ang pera mula sa PDAF. It's up to them to prove that indeed there was something that was received. And as of now, of course, there are only 3 witnesses thus far. There is nothing to show that the good senator received anything from the government. Ngunit depensa ng prosekusyon, no, that is different. The two things are different. He requested it to be released. Of course, yung witness will not know whether the amount, any amount of that went to Senator Revilla. Hindi nila malalaman yon. But the fact is, ni-request niya yon, ni-release niya yon. So ang nag-trigger nun si Senator Revilla. 3 witnesses ang naipresenta ng prosekusyon ngayong araw at mayroon pa natitira na 47 mula sa kanilang panig. Habang ang depensa naman ay may nakahanda na 69 na testigo para sa plunder trial ni dating Senador Bong Revilla Jr. Samantala, hindi naman nakarating sa unang araw ng pagliliti sa kanyang kaso si Revilla. Ayon sa kanyang mga abogado, na-confine kahapon si Revilla sa St. Luke's Global City sa Taguig dahil sa high blood pressure.
Inaasahan na ngayong araw ay lalabas na rin ng ospital si Revilla dahil bumubuti na raw ang pakiramdam nito. Idinakda ng korte sa June 29 ang susunod na paglilitis kung saan ihaharap ng prosekusyon ang investigador na nagsagawa ng fact-finding sa kaso at ilang mga beneficiaries ng PDAF ni Revilla. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Sandigan Bayan. Taliwas sa sinabi ng Bank of the Philippine Islands o BPI na walang data breach na nangyari noong nagkaaberya sila noong June 6, naniniwala naman ang National Privacy Commission na isa itong kaso ng internal breach dahil nakompromiso ang ilang bank information ng mga kliyente ng bangko. Ito ang balita ni Joyce Balancio. Matapos magsiyasat ang Senado kahapon, nagsagawa rin ngayong araw ng sariling investigasyon ang Kamara patungkol sa naging problema ng mga kliyente ng BPI at BDO noong mga nakaraang araw. Bagaman nagawa naman na solusyon ang mga problemang ito at naisaayos ang account ng kanilang mga depositor, inamin ng presidente ng BPI na malaking halaga rin ang maling na-withdraw sa mga account ng kanilang kliyente noong nagkaroon ng human error sa kanilang sistema. Mistakenly withdrawn from BPI totaled 46 million pesos. There were mispostings, and because there were mispostings, there was an amount that in some cases were mistakenly withdrawn. Sa kabila naman ang naging problema ng BPI, ginagarantiya naman nilang nananatiling ligtas ang sistemang kanilang ginagamit. Magkakataon din po talaga na meron magkakamali. Combination of process, technology, and people. Normally, people magkakamali po. Ang importante, meron kang safeguard sa system mo na pwede mo i-recover. And I can assure you, sa BPI, we have a resilient infrastructure. Hindi naman sinasang-ayunan ng National Privacy Commission ang pahayag ng naturang bangko na wala nangyaring data breach dahil hindi naman nila nahak ang kanilang sistema. Ayon sa NPC, nakompromiso ang availability at confidentiality ng bank information ng mga kliyente. When you say that a certain data processing system like the ATM system or an electronic banking channel system becomes unavailable to an individual or there are unauthorized changes such as the mispostings, then definitely this is a breach. Ayon naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, isolated case lang ang nangyari sa BPI at wala silang nakikitang ebidensya magsasabing kaso ito ng hacking. Sa kabila nito, nagsasagawa na rin sila at ang NPC ng magkahiwalay na investigasyon. Patuloy din ang ginagawang compliance check ng NPC kung nasunod ng BPI ang privacy protocols. Samantala, pinag-aaralan naman ng Banco de Oro o BDO ang pagpapamoderno ng kanilang ATM cards upang maiwasan na ang mga kaso ng skimming, katulad na nangyari sa 7 nilang machines kamakailan lang. The industry with the help of the BSP is taking the next step, next precautionary measure, yung po tinatawag na EMV. Ito po kasi yung nababasa. Yung EMV, lalagyan na nito, which is more difficult to read at saka meron po mga security measure yan. Nirekomenda naman ng Department of Information and Communications Technology o DICT na pag-isipan na rin ng mga bangko ang pagdadagdag ng security features ng ATM katulad ng fingerprint technology at heat signatures. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Ipinapa-blacklist ng grupong Philippine Computer Society and Reform Coalition ang Smartmatic sa paglahok sa mga susunod na halalan sa bansa dahil sa umunoy maanumalya nitong automated election system. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Muling iginiit ng ilang election watchdogs na hindi katiwa-tiwala ang ginagamit ng automated election system sa bansa. Isa sa binigyang diin ng grupo ang kawalan ng tamang source code review, kaya hindi alam kung gumagana, nagbabasa at nagbibilang ng tama ang mga makinang ginagamit sa halalan. The Q server, the transparency server, and the central server are also malinis. No one can answer that, even COMELEC. Can you give me an assurance, a guarantee that all these 4 servers are clean? No, because nobody was able to look at them. Bukod sa questionableng mga makina, ayon sa grupo mula pa sa bidding process, ay may nakikita na silang anomalya, lalo't halos lahat ng kontrata ay nakukuha ng Smartmatic, ang provider ng automated election system na ginagamit ng COMELEC sa 3 nagdaang national elections.
Nakadagdag pa sa butas na nakita ng grupo ang nangyaring script change o ang pakikialam ng COMELEC sa program ng transparency server sa panahon ng bilangan at ang nangyaring COMELEC o hacking sa server ng COMELEC kung saan nakuha ang impormasyon ng ilang botante. Dahil dito ang kanilang panawagan dapat nang i-blacklist o wag nang payagan ang Smartmatic na makibahagi pa sa mga darating na eleksyon sa Pilipinas. We want to blacklist, let's say, Smartmatic from participating. But remember that COMELEC already has bought several machines. So we're not saying wag na ninyong gamitin. Gamitin ninyo pero sumunod kayo sa batas. Giit ng grupo, may hawak din silang testigo na handa nilang iharap sa pagdinig ng Kongreso na magpapatunay ng dayaan sa halalan. Pero hamon ng COMELEC sa kanila, magsumite ng formal na reklamo at magpakita ng ebidensya. Show the evidence. Prove your case. And that is going to be done not in a press con, but in the court. If he has witnesses, show the witnesses. Bring them to the proper forum. Nanindigan din ng COMELEC, nagkaroon ng maayos na bidding process at wala ding katotohanan na nagkaroon ng anomalya sa voters list dahil sa COMELEC. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila. Sinampahan ang reklamo ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa Department of Justice ang 4 na kumpanya na ibig nilang masingil ng kabuuang 275 million pesos na buwis. Kabilang sa sinampahan ng tax evasion complaint ay ang GMC Construction and Development Corporation sa Cabuyao, Laguna, Marina Seafood sa Taguig at Armel Plastic Company at SKI Construction na parehong nasa Makati City. Ayon sa BIR, hindi nagbayad ng income tax at value-added tax ang nabanggit na mga kumpanya, kaya nila hinahabol ang mga ito sa ilalim ng Run After Tax Evaders or RATE program ng pamahalaan. $2,768 araw na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Magbabalik ang Ito ang Balita. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang 2 motorcycle rider na nasaktan sa magkahiwalay na insidente ng hit and run sa Quezon City ngayong araw. Ito ang balita ni Bernard Dadis. 30 minuto nang nakahiga sa kalsada at hirap makagalaw ang motorcycle rider na si Leo Amisola. Na hit and run siya ng isang pampasayarong jeep sa Payatas Avenue sa Quezon City pasado alas 7 kaninang umaga. Papasok na umano sa trabaho ang biktima nang mabangga ng nag-counterflow na jeep. Nakita ho na lang namin na bigla na lang tumumba ang motor. At papatakbo na po yung passenger jeep. Nagtamo ng mga sugat at posibleng bali sa kaliwang binti si Amisola. Agad siyang binigyan ng first aid ng UNTV News and Rescue Team at sakal din nila sa East Avenue Medical Center. Hinahanap na ng mga otoridad ang driver ng nakabanggang jeep na may plate number na BBN 813 batay sa pahayag ng mga nakasaksi. Samantala sa bahagi naman ng Commonwealth Avenue ay isa ring motorcycle rider ang nabiktima ng hit and run bandang alas 4 ng madaling araw. Nagtamo ng galo sa siko at ulo ang 32 anyos na si Mel Jun Salgo. Nagit-git umano siya ng kotse na mabilis tumakas matapos ang insidente. Sumalpok siya dyan sa may nagkagit-gitan. Tapos yung kotse, yung iniwasan niya, doon siya tumama sa may kanto nun. Matapos napatan ng pangunang lunas, ay inihatid na ng UNTV Rescue ang biktima sa East Avenue Medical Center. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Ipinalilipat na ng korte sa Bohol ang prime suspect sa pagpatay kay Bien Unido Mayor Gisela Buniel na nakakulong ngayon sa Cebu City. Mula sa Cebu City, ito ang balita ni Gladys May Tuwavi, live.
Maayong gabi, Gladys. Yes, maayong gabi, June. Pasado alas 3:15 kaninang hapon nang isilbi ng abogado ni Bohol Provincial Board Member Nino Ray Boniel ang commitment order dito sa Police Station 2 sa Cebu City. Ipinag-utos ni Talibon Regional Trial Court Branch 52 Judge Mervic Trabajo Daray na mailipat si Boniel ng kulungan sa Bohol. Ang kautusan ay lumabas isang araw matapos sampahan ng kidnapping at serious illegal detention charges ang board member sa sala ni Judge Daray. Ang kaso ay isinampa ng matalik na kaibigan ng umano'y pinatay na Bien Unido Mayor na si Gisela Boniel. Kani, amo magong withdraw ang kaning request for preliminary investigation and waiver for detention ni Provincial Board Member Boniel. Kaya ganahan mi mapaspasan, magbista mi dito o may bawaan gyud nato ang mga testimony, no? Maliban dito, nahaharap din sa kasong parricide si Boniel at ang iba pa nitong kasamahan. In the same manner din mo-submit sad mi og counter affidavit by tomorrow, no, sa kaso sa Lapu-Lapu. We wanted it fast track. Okay, I think people wanted to know bahin unsa gyud mga testigo, no. So we would really wanted this fast track aron mahumanta, no, and this can be placed into. Sa ngayon ay patuloy pa rin pinaghahanap ng mga otoridad ang katawan ng alkalde na sinasabing itinapon sa karagatang sakop ng Caubian Island sa Lapu-Lapu City, Cebu. Kaugnay nito, tiniyak naman ng Police Regional Office 7 na walang mangyayaring special treatment kay Boniel kahit na mailipat na ito sa Bohol. Mayroon lamang 72 oras ang mga pulis upang ilipat ang akusado sa BJMP sa Bohol. At yan muna ang ating update gikan diri sa Cebu. Balik sa inyo dyan, June. Daghang salamat, Gladys May Tuwabi. Kabilang umano ang grupo ni Superintendent Marvin Marcos sa death squad na pinoprotektahan ni Pangulong Duterte. Kaya ganun na lamang umano ang naging hakbang ng Department of Justice na maibaba ang reklamo sa homicide mula sa murder kaugnay ng kasong pagpatay kay Albuera Mayor Rolando Espinosa Sr. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Hindi na ipinagtataka ni Senator Antonio Trillanes IV ang pagbaligtad ng Department of Justice sa usapin ng kaso ng grupo ni Superintendent Marvin Marcos. Partikular na ang pagpapababa ng kaso ng mga ito sa homicide mula sa murder. Ang grupo ni Marcos ay sangkot sa pagpatay kay Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa noong November 2016. Ayon sa senador, bahagi lamang ito ng hakbang upang maisalba ang grupo na kabilang umano sa binuong death squad para sa kampanya ng administrasyon laban sa illegal na droga. Hindi niya pwedeng hayaan na makulong lang itong grupo nila Superintendent Marcos Dahil pagka ito nakulong, mawawalan ng bisa yung kanyang statement na sagot ko kayo. Base umano sa kanyang impormasyon, bukod sa grupo ni Marcos, may ilang miyembro ng PNPA Class 96 ang kabilang sa death squad. Base sa nakalap namin na impormasyon, merong isang klase sa PNPA na papasimuno nitong mga aktibidades na ito. Bagaman wala pa niya siyang matibay na basihan sa aligasyon, umaasa ang senador na darating ang panahon na magsasalita rin ng mga sangkot na pulis laban kay Pangulong Duterte. Sagot ng Malacanang sa aligasyon sa paratang na ito ng senador. With the interview that he did with BBC, when he said that the senator seemed to be out of tune and not reflective of the times. He seems to be really given to these huge fantasies. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Mayong gabi, ani ang detalye sa atong mga balitang Promdi. Apektado sa ginapatuman nga martial law sa Mindanao ang turismo sa rehiyon sa Davao. Sumala pa sa chairman sa Davao City Chamber of Commerce and Industries Incorporated, nikunhod ang numero sa mga nagapabook sa mga hotel sa Davao. Apan luyo niini, magapadayon pagihapon ang mga umalabot nga kalihukan sa dakbayan.
So far, according to our records, only the tourism sector nga medyo naapektuhan gamay. Because as we have conducted our survey, nag-reduce ang booking sa hotels. So yan ay mga ubang events nga wala mang i-cancel, it was moved to another date. No? Padayon usab nga naghatag og kasiguraduhan ang mga otoridad nga luyo sa mga hulga sa terorismo, nagpabiling hugot ang seguridad sa rehiyon. Buot sa usa ka grupo sa Zamboanga City nga maipahinumdom sa katawhan nga usa ka paglapas sa balaod ang pag-insulto sa mga taong adunay kabilinggan sa lawas. Kini ang balita ni Dante Amento. Yakriakunal Republic Act 9442 o Magna Carta for Disabled Persons para protehe kung mga persons with disability desde na public ridicule. Pero aminado el PWD, Federation na Zamboanga Peninsula, que mucho el hindi sabe con el ley primeramente el mga jubines. Mucho sigon ellos ya recibi reklamo del yaman bully con mga PWD na otro lugar. Bajo del ley, estricto ta prohibi con el verbal, non-verbal que acto de ridículo o insulto con el mga persons with disability. El justificado ya viola tiene castigo hasta 6 años de calabozo y multa hasta 200,000 pesos. Mayroong provision kasi doon sinasabi niya ng batas na or both at the discretion of the court. So maaaring pareho yun i-impose ng korte. En conexión con este, quiere el PWD Federation na Zamboanga Peninsula que manda acorda con el público el mencionado ley para evitar el bullying con mga inkapasidad. Pati din sa media, pinagbabawal din yung pagbibiro. Di ba? Dati kasi mga naunang media noon ginagawa sa mga TV. May mga nakakatawang, may kapansanan ginagawang katatawanan noon. Tiene sigon mga derecho el PWD que necesita también respetar el público. Mientras tanto, que viene este julio 17 hasta 23, ay celebra con el 39th National Disability Prevention and Rehabilitation Week. Dante Amento, UNTV Noticias y Riscate, Ciudad de Zamboanga. Sa laing balita, gipasidunggan ang pipila ka mga negosyante sa Bacoor, Cavite nga husto magbayad og buhis. Samtang kapin sa 50 ka mga drug surrenderers sa Tanay Rizal ang nakahuman na sa Drug Rehabilitation Program. Kini ang balita ni Jenica Cruz. Bagong buhay ang naghihintay sa 57 drug surrenderers na nagtapo sa Community-Based Rehabilitation Program sa Tanay Rizal. Ilan sa mga sumailalim dito ay mga indigenous people sa lugar. Nakapaloob sa programa ang 3 buwan na Physical, Spiritual Development Program and Livelihood Seminars. Ang ginagawa po ng pamahalaang nasyonal hand-in-hand with the local government units ay mag-come up ng isang balanced, multifaceted at comprehensive na approach towards drug abuse prevention and control. Hinihikayat naman ng punong bayan ng Tanay ang mga dating drug surrenderer na di nagpatuloy na muling sumailalim sa drug rehabilitation program ng bayan. Tuloy-tuloy yan. Every month gusto nilang pumunta sa aming MATAC office. Pwede sila pumunta. Lapit sila, wag silang matakot. Sa kasalukuyan ay 13 na sa 19 na barangay ang idineklarang drug-free sa bayan ng Tanay. Samantala, binigyang pagkilala kagabi ang 10 sa mga negosyong maagap sa pagbabayad ng buwis sa Bacoor, Cavite. Sinaksihan ni Budget Secretary Benjamin Diokno at Bacoor City Mayor Lani Mercado Revilla ang paggawad ng parangal sa good taxpayers. Gumagawa na rin ng paraan ng lokal na pamahalaan upang mapabilis ang pagkuha ng dokumento at sa pagbabayad ng buwis sa lungsod. We try to keep them relaxed, comfortable while they're waiting for their documents to be prepared. As much as possible, kailangan mabilis ang processing namin. Jenica Cruz, UNTV News and Rescue, Philippines. Og kana ang kinatibukan sa atong mga balitang prom di karong gabi. Ako si Victor Cosare, maayong gabi. Sisimulan na sa linggo ang sagupaan ng twice to beat PNP responders at DOJ boosters para sa isa sa 2 final slot na nakalaan sa UNTV Cup Executive Face-Off. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Suarez. Dalawang beses kailangan patumbahin ng DOJ Justice Boosters ang PNP responders upang makakyat sa finals ng UNTV Cup Executive Face-Off.
Magtutuos ang DOJ at PNP sa first game sa linggo, alas 3 ng hapon sa Pasig City Sports Center. Matatanda ang naging mahigpit ang bakbakan ng DOJ at PNP sa una nilang labanan sa off-season games noong June 11. Nagawan tambakan ng DOJ ng 13 puntos ang PNP sa third quarter at abante pa ng 4 puntos sa last 1 minute and 48 seconds ng ball game. Ngunit dahil sa mahigpit na depensa ng PNP, nagawa nitong baliktarin ang sitwasyon. Tinapos ang responders ang game ng 6 na puntos ang lamang, 88-82. Kaya naman sa muli nilang sagupaan ng PNP, panibagong plays ang inihahanda ng DOJ. Makapasok kami sa semis, sobrang saya ng team. So siguro mas ma-inspired silang mag-ensayo. O hopefully pala rin kami, makalusot kami ng semis tapos championship. So siguro gagawa kami ng mga bagong simple play lang. Pahinga tapos ayusin lang namin yung depensa namin, siguro magpe-prepare na kami ng maayos. Umaasa rin ang DOJ na makukumpleto na ang kanilang lineup sa linggo. Si Gaurano, na-injured siya, natapilok, so hindi siya nakalaro ng yung laban namin nung tapos si Garbida medyo may isa dali rinawan, tapos si Aldubino yung medyo may iniinda rin eh. Hopefully kaya, sabi ko naman sa kanila, onting tiis na lang. Samantala, desidido naman ang PNP na tapusin na ang kampanya ng DOJ sa liga. Muling gagamitin ng mga pulis ang diskarteng nagpanalo sa PNP sa unang laban nila kontra Boosters. Mas mabilis yung DOJ, so magpe-prepare kami na mas dapat na mas mabilis kami sa kanila. At the same time, mag-i-ensayo kami na as a team para mas maganda yung pasahan namin, mas madali kami makakonvert. Kailangan practice siguro ng maayos, no? Pa-practice kami the whole week. And of course, rest kami the day before. So kailangan matalo namin ang DOJ. Sakaling matalo ang DOJ, magpapaalam na sila sa liga. Aabangan naman ng PNP ang resulta sa laban ng AFP at Judiciary kung saan hawak din ng AFP ang twice-to-beat advantage sa playoffs. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Isang espesyal na proseso ng pagdodonate ng dugo ang naging bahagi ng blood donation drive ng Members Church of God International at Singapore Red Cross. Ito ang balita ni Queenie Balyon. Ang apheresis donation ay isang espesyal na proseso kung saan ang kinokolekta lamang sa dugo ng donor ay platelet o plasma habang ibinabalik ang ibang bahagi ng dugo. Si Archie ay 32 beses nang nakapag-donate ng dugo. Isa siya sa mga sumailalim sa apheresis donation. Normally po ang blood component po natin ay mayroong plasma, platelets, and red blood cells. Sa apheresis po, pwede po tayong mag-donate ng platelets tapos po ang binabalik po yung red blood cells saka plasma po sa atin pagkakuha po ng platelets. Normally po ang apheresis donation ay around 1.5 hours po. Napakahalaga ng apheresis donation sa mga pasyenteng may maselang kondisyon gaya ng cancer, lubhang na aksidente o sasailalim sa open heart surgery, kaya itinuturing na special group of donors ang sumasailalim dito. Ito ay maaaring gawin kada isang buwan, hindi gaya ng regular blood donation na tuwing 3 buwan. Isa ang apheresis donation sa bahagi na ikalawang blood donation drive ng Members Church of God International at Singapore Red Cross. Sa kabuuan, nakapagbigay ang grupo ng 73 units ng dugo. Ilan sa mga donors ay nagbahagi ng kanilang paghahanda. Based from experience, mga 2 to 3 weeks before the day of blood donation, maganda makapag-regular exercise, babantayan yung diet. Samantala, 82 beses na ni Simon na makapagbigay ng dugo. Anya, malaki ang pakinabang sa kanyang kalusugan ng regular na pagbibigay nito. Dagdag pang saya na siya ay makatulong sa kapwa. When I young, I do the donations in the army since 17 years old. The purpose of the donation is give you the new blood and a healthy life. Now my age is 65. I hope everybody come forward to support the blood bank. It's a very good service to mankind, a good deed.
Ang mga volunteers ng MCGI at UNTV sa iba't ibang panig ng mundo ay patuloy na nakikipagtulungan sa pagsagip ng buhay sa pamamagitan ng pagdodonate ng dugo. Ako si Queenie Balion para sa Serbisyong Kasangbahay. At yan ang ating balita sa Sports at Public Service ngayong gabi. Ako po si Joyce Balancio. Balik sa inyo, June, Angeline, Monica. Ano pangalan ng mother niya? Si Mami Yoli, yan. Lilinamin lang natin Mami Yoli, Wala pong katotohanan. Maalala sila. Ano ba yun, Joyce? Wala po kaming kinalaman po dyan sa ano man ang nangyayari kay Joyce. Ano siya man po ay, kung ano man nangyayari sa kanya. Paalala po kayo. Kailan? Kakanta ka na naman? Kailan? Ano kakanta ka ng kailan? Si Joyce na lang daw magpapaliwanag sa kay Mami. Kay Mami Yoli. Ihanda niyo na lang daw po yung kalooban. Ayan. Maraming salamat sa iyo, Joyce Balancio. At yan po ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ang buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi po.